guys! Welcome to my vlog! Kahapon, poultry tayo. Pero po, bukod po sa baka, ano pa po yung mga alaga niyo po ditong hayop? Pero sa'yo, Pa-reverse naman tayo. diretso. Tignan mo yung pagkakahawak ni Chichi, parang sa nails pa rin. Oo, pero mas Parang maayos. cuticle oil yung ginagawa. Ngayong araw, si Best si Chichi naman ang bibida. Char! Mga kambing ang bibida today. Tuloy-tuloy pa rin ang ating hashtag Racing Farm Animals Goal dito sa Hashtag Mingos! At nandito pa rin tayo ngayon sa Juliana's Cattle and Goat Farm, kung saan mag-aalaga na naman tayo ng isang farm animal. Nung nakaraan mga tilak na mga manok ang naririnig natin, ngayon naman mga besties. Kaya niya, napakatagal na niya. Kambing naman yung mga pumunta natin, mga besties. Oh. Gigi, mauna na ako ha. Ano? Hoy, samahan kita! Kawawa to, medyo ano to, marimali. Gusto mo Okay, ha? guys. Guys, bye! I'll be here. I'll wait for you to come. Aray! Malapit na yung Ang sakit CR, ng kaya tiyan niyo ko. yan. Oh my God, Chami! Nasaan na ba yung CR dito? Bakit? Sige, sabi ko kaya niyo eh. Ano kaya? Hindi pa nga lumalabas! Eh, ito. Ano ito? Hindi mo naman! Bilisan mo na! Ano na bahala dyan? Hello po, sir, ma'am. Ay, Good hello po, morning. sir. Matanong lang po namin, ano po ba itong mga bundok ng Kaya lupa nga na ito, po. sir? Okay, ito pong mga dumi na galing sa ating poultry. Poultry. Yeah, poultry houses natin. Ito Opo. yung mga ipot ng manok. Ipot ng manok. Yes. Yung pala yung naamoy mo. So ano po ito? Ito pong ating pinaprocess into fertilizer. Fertilizer! Yes. Ito po pala yun. Ako, mga bestie, hindi lang farm animals ang may kita dito sa farm. Kundi ito, mga bundok na ito, ito ay ang fertilizer. Correct. At mainam din to na pampataba dito sa mga lupa, dito sa farm. Dahil organic ang pagproseso ng mga fertilizer nila dito. Yes, ang fertilizer ay gawa sa dumi ng baka at manok. Manok. At isa ito sa pinakamalaking income generating source ng farm, di ba? Imagine nyo, dumi na lang nakala nyo, wala nang gamit, pero pwede pa tayo kumita. Opo. Sa ganon, di ba? Totoo. Eh, paano nga ba gumawa ng fertilizer? Ay, hindi ko alam. Aalamin natin yan dahil ipapakita at ipapatry sa atin ni Sir Edgar ng farm manager dito ng Juliana's Cattle and Goat Farm. Hello po. Hello po, Sir Edgar. Edgar. Farm manager. Yes. So, So, ayun ang po, sir. inyong ibang lingkod. Okay. Ayun po, sir. So, paano po So- ginagawa itong fertilizer? Opo. Okay. So from poultry houses, doon natin sa kinoconnect ang ating mga chicken dung or ang ating mga ipot. Ipot. Dinadala natin ito sa ating processing plant. Opo. No? Ito pong planta ng ating organic fertilizer. So may mga ginagawa tayong mga technique. So itry natin mamaya kung paano mag-mix ng fertilizer from the ipot ng manok into processed chicken manure na siya, na very good na sa ating crops. Lalo ngayon, medyo mataas ang inorganic na fertilizer. Siya po talagang ideal, no? Na pamalit doon sa ating mga input na medyo sobrang mataas ang presyo. Sir, yung poops po ng manok, ano po yun? May ginagawa pa yung processing bago siya Maging i-process fertilizer. sa fertilization or diretso na siya? Yes, from the poultry houses, may mga technique nga po tayong ginagawa. Isa nga po doon yung ating mixing. Na mamaya-maya kaunti ay inyong maranasan. Oh, Now we know. yes, Diba? now we know. Yes. In fairness. Sino po tayo ngayon, Sir Edgar? Sir Edgar, bakit po may traktora? Kaya nga Ano pong proseso ito? Ang laki po. Para saan po ito? Okay, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano namin pinaproseso yung gabundok na ipot ng manok into fertilizer. So gumagamit tayo ng mga ganitong equipment na malalaki since na medyo malaki din ang ating operation para siya ay makakatulong sa ating pagproseso
ng fertilizer. Ganito kalaki. Yes, ganun po Lawak siya na parang kalaki. chocolate hills. Yes. So para gamitin ng traktor ang ganito kalaki, ibig sabihin, malaki ang production natin makukuha dito. So ito po ang ating production. Siguro ang ating monthly production mga 50,000 bags per month. Per So month. ganun po ang ating pinaprocess dito na chicken manure para makarating po doon sa ating mga magsasaka. Naku Sir Edgar, baka may pwede mo bang ipakita sa amin types ng fertilization? Yes po. Baka meron pa tayo pwedeng puntahan. Yes. Hindi ko meron pa yan. So dadalhin ko kayo sa isang bahagi ng aming planta na nagpo-process tayo ng ibang klaseng fertilizer na. Ay, ibang, Yes. naku, ibang poops naman to. Okay? Naku, let's go sir. Let's go. Tara na po. Okay? Marami pa tayong poops na pupuntahan na. Okay. Welcome po sa aming vermiculture section. Dito po nangyayari yung pag-process ng ating dumi ng ating baka sa kambing. Dito po sa aming kumpanya sa Greenland, kino-convert namin yung lahat ng klase ng dumi into fertilizer. Fertilizer. Patulong po natin yung mga worms o yung bulate. Sila po yung ANC, African Night Crawler. So ang tawag po namin sa kanila, sila yung mga silent army. Silent Army. Yes. So, Sila nagtatrabaho. yeah, nagtatrabaho sila silently, nagpo-produce ng ating fertilizer. Sir, gano'n po katagal yung process po ng fertilization? It will takes 2 months, no? Yeah, pag pinakain natin sila sa ngayon, so mag-antay tayo ng 1 hanggang 2 buwan, and then i-process ng worms o ng mga bulate. Dito po sa kumpanya namin, 2 klase po ang pinoproduce ng fertilizer. Ito from the cattle manure, and the other one is from the chicken dung. Chicken down. Yeah, pareho silang fertilizer, but ito, medyo unique ito, yung pagkagawa nito. Since nang gumagawa nito ay worm, no? Yung mga bulate. Ang galing, meron tayong special appearance. Correct, di ba? Yes. Okay, gusto niya makita. So, titingnan natin sila ngayon kung paano sila. Kung saan sila. Ayun. Ay, ang dami, mami. Usually pag bata naman tayo, nakakasal tayo ngayon sa lupa. Saan niyo po nakukuha yung mga worm? O dito rin po ba sa farm? Yes, ito way back 10 years ago, meron na po dito. In-intensify lang natin yung kanilang growth. No? So, binago lang natin yung sistema. So parang kumbaga, inaalagaan nyo rin po sila. Yes, per se. Yes. Fairness, no? Kasi importante rin po sila eh. So parang sila inaalagaan nyo rin. Yes po. Ang galing, no? So dito, pati rainwater, kinokollect natin. Yung ating pangdilig. Lahat ng ating farm waste, iniipon natin, pinaprocess into fertilizer. Farm waste and natural waste. Yes po. Ayan. Ito po bongga. May mga pangalan po ba sila? Ito si Marisol. Marisol. Ayan. Sa ating Marites. So, okay. Yan. So, after 2 months or 60 days, ito na po ang ating produkto. Ito na po ang ating finished product. Ang pino. Yes. Fertilizer. Ay, Yeah. oo nga, no? Oo nga. Sir, ito po, yung worm, ito na po yung ano niya. Yung ginawa niya. Yes, ito pong tinrabaho ng ating silent army. Ang tawag nito ay vermicast. Ito yung poops ng mga worms. Ito na yun. Yes, so after 60 days, ito na po yung ating finished product. Pino. So from poops ng animals, poops na ng worm. Yes. Ang galing. Ang galing. So ito po, pwede na po itong ilabas sa market. Yes, ito na pong gustong-gusto ng halaman. Ito na po pwede na sa market. Mahal po ba yung fertilizer pag binibili mo? Per sack? Well, hindi naman siya. Okay lang yung presyo, hindi man siya kasing mahal ng inorganic or yung commercial fertilizer. But analysis-wise, no? At saka yung sa halaman, benepisyo ng halaman, maganda po yung organic fertilizer. At ito ay dahil light sa poops Yes. ng animals. Sabi nga nila, nasa basura ang pera. Pero hindi niya alam nasa poops din. Nasa poops din. Diba? Naku, Sir Edgar, maraming salamat Thank po you sa so pagpapakita much po po, sa Sir amin ng Edgar. process ng fertilization. Yes. Ano yung pala natutunan. Thank you Thank very you, much. sir. Thank you na madami po. At nandito tayo ngayon sa goat pen, di ba? Sa Juliana's Cattle and Goat Farm pa rin. At ituturo muna tayo dito sa goat pen. At makakasama natin si Miss Miriam! Miss Miriam, pwede ka na lumabas! Wala siya dyan! Ito si Miss Miriam. Miss Miriam, hello! Hello po. First runner-up, Miss Universe Hindi, 19. hindi. Miss Miriam, Hello hello! po.
Nabisita po kami dito para malaman ang buhay ng mga kambing po dito. Yes. Sa farm po ninyo. Bali yung ano po namin dito, yung breed muna sa building na ito, pure na bower. Bower. Ano po ibig sabihin ng bowl? Yung bower po, yung isa sa breed ng kambing na pag may makikilala nyo po sila sa color, unang-una sa color. Yung dominant color po talaga nila, white, brown. Ito naman natin. Ilan pong breed ng goat ang meron po kayo dito? Bali may 4 po kami ditong breed. Meron po kaming pure na bower, pure Anglo, may native at saka may mga upgraded. Yung pong upgraded, yun po yung mga native na inahin, tapos binibreed lang namin sa mga pure na Anglo o kaya pure na bower. Miss Miriam, balita po namin sa pagkain po ay sobrang masaselan Opo. ang mga goat. Bakit po? Siguro po dahil yun na yung kanilang behavior po. Yung sa panunaw po, hindi po tulad sila ng baka. Maselan po sila, bawal po silang, hindi po tulad ng baka, yung leftover po namin sa kambing, pwede po namin ipakain sa baka, pero sila hindi po. Hindi Dapat pwede. laging fresh yung pagkain nila. Kaya talaga Maselan po sila, madaling magkasakit. Na-research ko nga mga besties na picky eaters ang mga goat. You should know. That's why I'm so very picky about it. And, you know, Oh, may Hindi pick ko makain ng bagoong, hindi pick eater. May baka. magalata na. Hindi ko lang picky. Hindi ko makain ng paristo yan. Sa lahat ng kambing ito, hindi. Pero dito po, Miss Miriam, dito po sa goat pen po ninyo, ilan po ang goat na meron kayo dito? Dito po nasa 80 plus po ito ang isang house na. Dito po Pero sa sa house, ilan oh. pong house ang meron kayo dito? Bali, 13 po. Ay, ang dami rin. Opo. Bali, yung area po doon sa may bandang taas, for upgraded lang po yun. Hiwa-hiwalay po yung building para kung halimbawa po may magkasakit, hindi rin po hawa-hawa. Mabilis mahawa. Speaking of sakit, paano nga po pala yung, meron ba silang mga vaccines, Opo. vitamins? May mga program po kami sa kanila. Bali, pag po sila nag-anak, meron po kami tinuturok na iron tsaka vitamin A, D, E sa anak. Sa ina po, kailangan antibiotic, iron para ma-replenish din po yung dugo na parang tao din po. Tapos vitamin A, D, E din po, yung binibigay namin. Miss Miriam, speaking of anak, May anak po ba kayo? May anak na po. kasi kabuhanan ko na po. Hindi. Ilang beses po mga anak ang mga kambing? Opo. Mga kung maganda po at maglalandi po kaagad, bali magiging 2 beses pwedeng manganak sa isang taon. Ito po 5. Kasi 5 months po yung pagbubuntis nila. 5 months. Ano po usually kinakain ng mga kambing? Corn silage po. Corn Corn silage. Yung pong mga nasa drum namin na giniling na mais na piniferment po namin. From Chico. Hindi. Sunod pa yun po, yung mga napier po namin, fresh na napier. Ano pong dinadagdag dito? Para makuha nila yung daily nutrients na kailangan nila. May feeds din po kami para yung wala pong, yung hindi po nila nakukuha ang nutrients sa damo, makukuha po nila sa feeds. Kasi hinahaluan na po yun ng mga minerals. So, Hindi mo pwede alam. kahit iganon mo, di ba? Opo. Hindi kaya nga, kanina pa ako natatakam dito. Sige nga, hindi kami naniniwalang tatakam ka. Sige. Ano pakita mo? Sige, makita mo. Sorry lang naman. Ito na ang bestie natin. Kakainin ko talaga to. Teka lang. Kasang tanglas. Ilang beses po sila kumakain sa isang araw pala? Bali sa umaga po, ang pakain po ay corn silage, napier. Tapos ng alauna po, napier po uli. Alas 3, feeds po. Yun na po yun. Sakto po, baka pwede na po natin silang pakainin, Miss Miriam. Opo. But before that, linisin po muna natin yung kakainan nila kasi medyo OC din kasi ang Opo. Ayan. Ano po lilinisin namin dito? Tatanggalin yung Ito mga... po, kailangan po tanggalin muna yung, kung maglalagay po tayo ng silage dito, kailangan po yung mga leftover o yung bahaw, tatanggalin Wala natin. talaga, kasi totally Opo. empty dapat. Dapat po malinis. Opo. Tapos yung mga gantong pen po, nililinis din po namin. yan. Opo. Tapos yung mga dumi po nila para hindi rin po simula ng sakit. Masela. Oo. Good. Okay, let's go. Ito pong Hindi breed naman po ito. yan na Mabait lang nunuwag. sila. Oh, hindi po yan. Takot po yan sa tao. Watch lang sila. Hindi po, nakalak naman po yung isang ano. May nakikita Hindi akong ko sila ano, nasusuwa. sa milk. Saan ko itapon ito? Yan pala. Dito na po palabas. Linis na. Okay, malinis na. Malinis na,
good job. Okay na po. Ihanda mo na yung kakainin. Miss Minchin! Ayan, malinis na po, Miss Miriam. Ano na pong next? Ito na po. Bali, wala naman po, na-side na nila yung pagkain nila. Kaya hindi na po natin kailangan alisan pa ng bahaw. Papakain po tayo. Ayan na. Okay. Feeding time na. So, magabalik na. Hashtag Bingos! Miss Miriam, ito na po yung... Yung, Papakain. opo, ipapakain tapos isasabit din po natin sa pen nila sa kulungan. Dagdag ano din po nila itong minerals. Bali, ito po ay Ano po yan? mixture ng molasses po tapos asin. 50-50 po. Kalahating asin, kalahating molasses. Tapos bali, kinakalog lang po namin at sinasabit. Isasabit. Bakit po isasabit? Bakit hindi nahalo po dun sa... Kasi kailangan po yung unti-unti lang na madilaan po nila. May butas po ito sa ibaba para tumulo yung molasses. Paunti-unti Opo. lang? Kasi kung ilalagay po natin sa pagkain nila, malalangawin po. Oh, sabagay. Tapos magiging, yung langaw po nagiging carrier din po. Napakamaselan talaga. Oo nga. Grabe. Ito Tapos pong may mga, Himalayan. ito po, may Himalayan salt. Isa din po ito sa mga minerals. Wow! Bali yung mga iodine po na kailangan nila. Kasi parang tao din po sila na kailangan din ng minerals. Bali yung kambing po kasi nasanay sila, na-evolve sila sa lupa. Yung mga minerals na nakukuha nila sa lupa, hindi na nila nakukuha kasi in-house na po sila. Hindi na pinapababa. Bali yung kailangang minerals na pwede nilang makuha sa lupa, binibigay na lang po namin sa kanila. Kayo na lang nagpo-provide. Alam niyo, okay din niya kasi nakakataboy din niya ng bad spirit. Correct. Daw. Ito yun eh, no? Correct. Ilaw. Suot lang. Ito naman po, ano naman po ito? Po yan. Ito din po ay mineral block. Ito naman po yung kompletong mga minerals na rito po mga iron, Grabe. cobalt, Mineral block. sama-samang minerals na po ang nandito. So, dinidilaan po nila yan. Opo, dinidilaan nila ito. Ayun yung unadulterated na iron. Kasi kung minsan of iron. nagkakaroon po sila ng mga deficiency sa iodine, nagkakaroon yung mga anak nila ng goiter. Lumalabas, malalaki po yung leeg nila, walang balahibo. May mga defects. O, ano po yung mga idadagdag po natin na food, na pagkain? Ito po, silage. Ito po yung corn silage. Alam ko nga, yan lang yung sinabi niyo kanina, Miss Miriam, may dumami na eh. May dahon. Ano yung dahon nyo? Isa pa po sa pinapakain namin yung, bukod po sa napier, yung legumes. Isa rin po yun sa mga pinagkukuhaan nila ng sustansya. Paborito din po nila yun, yung pinakaisa din po sa ulam nila. Alin? Pag nakita po nilang dumating na yun, iiyak na po sila. Talaga ba? Parang magngangaw-ngaw na po sila. Alam na nila. Cute! Happiness. Grabe, sobrang alaga. Iyak nila. Oo nga, tsaka maselan talaga. O yan ang mga besties. Bago pa Kanya-kanya sila na tayo. umiyak, ihanda na natin sa kanila ang kanilang kakainin. Excited ako makita. Okay, kanya-kanyang sabi na tayo mga besties, Okay. no? Sige, go. First honorable mention, Jessa Chichirita. Hindi ba? Okay, saan po ito pwedeng isa? Dito. Dito po. Dito na lang. Kahit saan naman po yung sabit, no? Opo. Ayan na dinidilaan niya to. Pwede Itong po. iron block. Madali lang. As in, ipapasok. Ah, Itatali. opo, itatali. Kung ganito po, Miss Bear, okay. Opo, okay na po yan. Guys, Himalayan salt. Excuse me. Kasi Marian, ito po, iahalo doon. Ilalagay na po sa pakainan. Ito po. Opo. Dito po, baka pwede natin ilagay. Ito po, napier. Dito po inilalagay. Oh, mga bestie. Oh, ay, ano? Ganyan talaga karami, Mare. Iganto mo. Kalat? Ah, ganyan. Hello! Hi! It's me! Oh, dito na, dito na! Mga besties, natapos na naman ang isang araw at meron na naman tayong bagong natutunan. Correct. Kaya bukas, mga bagong panganak naman ng mga kambing ang ating mimit at aaskasuhin. Ate Miriam, ano po yung mga gagawin ko namin bukas? Bali, pupunta po tayo sa nursery. Mamimit po natin yung mga bagong anak. Tapos magdidehorn din po tayo. Yung mag-aalis ng sungay. Oh my God. Wala. Idamay na rin po natin to ha. Isama na rin po natin sa Uy, bukas. bestie, iba yung sumay ko. Isuwa yung sa baba.
Hindi, pero bukod sa mga alagain na kambing, bukas din, bibisitahin naman natin yung isa sa mga pinakamadaling alagaan dito sa farm. Ano yun? Secret. Abangan niyo yan bukas dito lang sa #Mingles! Bukas, punta naman tayo sa mga batang kambing. At from one animal to another, mga baka naman ang aalagaan natin. Tutukan yan dito sa #Mingles. Nakikita ka ng predator. Cattle or ang baka? 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 Madaling alagaan? Baka? Hindi natin sure, pero baka. Baka naman. Baka naman. Wala lang gatas. Ayun! Yan pa rin. Yung tattoo. Pag ninakaw yung tainga, halimbawa, naputol yung tainga. Grabe na yun. Okay?